Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. Hallelujah. Dalaygo na nga itong buhit na Dios mga igsoon. Daghan kayo ang mga kasinatian karong mga simanahaw na. Then ay uban ng mga malipayon, madaugon, o doon na uban ng mga challenges sa kinabuhi. Pero kung doon na may mga challenges, unsa man ang kanang mga sitwasyon, mga status quo nato, the most important thing to remember na naangulong sa Ginoo nagpataliwala niini. Na ang Dios na mastermind sa itong mga kinabuhi, na ang Dios na kanunay nagdala, nagiya ka nato mga igsoon, sa bisan unsa man nga mga sitwasyon nga naata, di nato kalimtan nga ang Ginoo maayo sa itong mga kinabuhi. Atong nabasa mga igsoon, ang pulong sa Ginoo, nagsukad gikan sa Episo Kapitulo 5, 15 hangtod 17, ug ato ning giuluhan sa uluhan nga nag-ingon, living effectively. Living effectively, mga igsoon, fulfilling God's purpose in you. Pagpuyo nga epektibo sa imong self, nga ato ang ipahaong o ato ang ipadayon o atong tumanon ang purpose sa Dios nga nung gi-create niya nining ibabaw sa kalibutan. Akong sugdan kini maong mensahe sa prinsipyo sa Dios sa usa ka pagpangutana. How to become or how to live as a wise man and woman of God. Unsaon nato pagkinabuhi bilang usa ka maalamon nga katawhan sa Dios. Mga igsoon, doon tay 5 kabuok nga mga puntos nga kinahanglan nato kining himuon aron sa pag-address sa usa ka pangutana, how to live. Unsaon pagkinabuhi? Kay matod pa sa scripture, be very careful then how you live, not just as unwise but wise, making the most of every opportunity because the days are evil. Therefore, do not be foolish but understand what the Lord's will is. The question, unsaon man? Naara ang tubag mga igsoon sa mga bersikulo. But I want this to expound mga igsoon in biblical perspective. Parang matag usa-usa ka nato ma-reminded, this is the receipt of God. Resita ni sa Dios mga igsoon para nimo para nako aron nga kitang tanan mag-guided. Kinsa day mugiya nato? We are all sons and daughters of God. That's why ang mugiya nato mga igsoon ang Dios. Na? Ang mugiya nato ang Dios o pinaagi sa pulong sa Ginoo. Okay? So, number 1 diri mga igsoon, kining gitawag nato og know your purpose. Many times na nato ning gisulti mga igsoon, and one of our favorite scriptures ani kining Jeremiah 29:11. Di ba? Mingon dayon ta nga for I know. Mingon memorize na to ni. Uban gani bisan gani wala mo simpas Ginoo. Gi-claim nila ni nga ang purpose sa Ginoo nila is not to harm, is not to harm. Di ba? Tungod kay ang Dios may gugmaon. Nakita na picture nato, nakita nato o nanunggan nato ang mga pulong sa Ginoo sa Milabayng Domingo that the heart of God the Father is always given us the chance. Gitagaan tag chance sa mga igsoon. So Jeremiah 29:11 unsa gisulti diha? Ako lamang ang nasayod sa akong mga laraw alang kaninyo sa paghimo kaninyong mauswagon inay maalaot og paghatag kaninyong kaugmaon nga inyong gipangandoy. Yung tanawan ng mga content diha mga igsoon, tulo ka butang nga ato ang tagaan og highlight sa Jeremiah 29:11. Una, mauswagon kaugmaon kay imong gipangandoy. Kung atong gipangandoy, tanan-tanangandoy nga kinabuhing mauswagon, then know your purpose. Ilha ang purpose sa Ginoo sa imong kinabuhi aron matuman ang Jeremiah 29:11. Jeremiah 29:11 is addressed to all people who is obedient to God. Nga kanunay nagmatinud-anon sa Ginoo, nga nakahibalo sa kabubuton sa Dios. Ningon ang scripture sa Ephesians chapter 5 verse 17. But understand what the Lord's will is. Ato ang sakton ug unsang kabubuton sa Ginoo. Kung epektibo pa bata. The Lord calls us to be effective in our whereabouts.
Ang Dios mga igsoon wala nagtawag mga igsoon nga ma-defeated ang iyang mga katawan. But gusto ang Dios nga magmadaogon din atong ipakita manifestation nga we are victorious and conqueror. Amen. Hallelujah. Know your purpose. Kung ganahan ta nga magmadaogon, adunay maayong kaugmaon, then i-embrace ang pulong sa Ginoo. Know your purpose. Unsa man ang imong purpose mga igsoon nga eskwela ka. Unsa man imong purpose mga igsoon nga niari ka dinhi. Unsa imong purpose mga igsoon nga nitrabaho ka. Kada trabaho walay kapuslanan or unsa ba? Klaruhon na to aron nga mahimo kang epektibo mga igsoon sa vineyard sa Dios. Hallelujah. So, ang kaugmaon sa Ginoo, ang kaugmaon na to naas magkamot sa Dios. Walay lain mga igsoon nga nag-iyas kinabuhi sa tao. Ang Dios lamang ang nag-iya. Ephesians chapter 2. Kasi gisulti diha sa verse 10. Mga binuhat kita sa Dios. Amen. No? So kung kita binuhat sa Ginoo, asa mata mo pasidungog? Adto sa Dios. Pasidunggan nato ang Dios mo na nga in return, in respond mga igsoon. Let us worship God. Simbahon na to ang Dios, may kagayunan tagsa wala. May challenges man ta or mawala. Kung daghang mga challenges, the more tang mudutot diha sa Ginoo. Doon ay times mga igsoon nga maruwin ta because of mga scenarios kinabuhi nga di nato mapungkan. Apan kung mo-under gani ang ato ang pagkayumain mga igsoon, sometimes malimot ta that we are created being of God. Respond ta mga igsoon sa ato ang kaugalingon nga pagbati. Unya mo patigbabaw na makasala na ta. Ug unya sa dihang magmarka na mga igsoon ang sala. Dito na ta maglima dayon nga murag naa na tay guiltiness sa atong kinabuhi. Dili lang kay murag, guilty na gilta. So og gibuhat kita niya diha kang Kristo, Jesus, aron magbuhat kita sa maayo nga may nga maoy iyang tuyo alang kanato. Ang katuyuan sa Dios mga igsoon, aron nga mahimot ang epektibo sa katuyuan sa Dios, aron nga ma-fulfill nato mga igsoon ang purpose sa Ginoo, ang tuyo sa Ginoo sa atong kinabuhi. Nga number 1 niyang purpose na gibuhat sa Ginoo is to create, is to worship God. Simbahon ang Dios. That's number 1 and that is the priority. Take note that is mandated from heaven. Gi-implement, gi-amend mga igsoon before the foundation of the world. Sa para buhata ang kalibutan mga igsoon. Mandated by God sa langit. Na ay konsenso sa langit mga igsoon. The Father, the Son, and the Holy Spirit. A symbol of God, assemblies of God, na kining mga katawhan nga iyang gibuhat sama siyang dagway, kinahanglan mo bow down sa Dios. Because we are created being, wala tayo kinabuhi kung wala tayo create sa Ginoo. Then si kinsamanta nga magama sa to ang kawalingong purpose. Wala. That's why usay kasapan tas Ginoo tungod kay magama tas tong kagalingon. Bisan og dili na purpose sa Ginoo atong tumanon. Maabutag layong dapit para lang pagtuman sa itong kagalingong purpose. Pero wala na kay mot is Ginoo. I know that will. Si Jesus, kita mga igsoon ang tuyo sa Ginoo, nga musampit na niya every now and then we cries out to God. And that is very focal and that is very vital mga igsoon. Doon natin tulog ang mga butang in this under Ephesians chapter 2 and Jeremiah 29:11. Kini mga igsoon, ang plano sa Ginoo is not random nor accidental. Amen? Dili random, kundi individual. Di po ni siya aksidente nga niya karon. Because we are required to obey God rather than men. Obedience is greater than sacrifices. This is not an accident na musimba tas Ginoo. This is not plan of men, but it is plan of God. Kay once ang plano sa Ginoo mga igsoon, walay si bisan kinsa maka-overtake. Ang plano sa Dios mo ay matuman sa atong kinabuhi. Why? Because we are His workmanship. According to Ephesians chapter 2 verse 10. Kanang word nga gikraftas Ginoo, na? Diba? Before ta mo create og poem, mo create of something mga igsoon nga
ma-form into masterpiece nato. We are crafted, gi-craft nato mga igsoon, nag-craft tag time, nag-craft tag huna-huna para ma-assemble. Kung sa diyang ma-assemble na makita nato ang totality and we appreciated that. Ingon ana ang Dios mga igsoon, once there is fulfilling of God's purpose in you and in me, the Lord will please. Thanks for watching. Please like, subscribe, and bell all for more updates.